Ang social media sensation na si Jenny ay isang bituin sa social media. Sa sandaling mag-post siya ng larawan, agad itong magugustuhan ng daan-daang libo. Ngunit sa totoong buhay, si Jenny ay isang high school student na hindi maganda at madalas na binubuli ng kanyang mga kaklase. Ang buhay ni Gu Aijin ay nagsisimula pagkatapos ng klase. Ang pangit na sisiw ay inaapi sa lahat ng paraan sa paaralan. Pagkabalik niya sa kanyang silid, nagsimula na siyang magbagong anyo bilang magandang social media sensation na si Jenny. Bukod sa makeup, ang pinakamahalagang hakbang sa pagbabago ay ang pag-edit ng larawan. Matapos ang bawat operasyon ni Gu Aijin, nagsimulang magbago ang kanyang mukha at sa huli ay naging ang nakaistilong kagandahan na si Jenny. Dahil sa maraming tagahanga, si Gu Aijin. Ang mga sponsor ay nag-aalok ng mga deal sa promosyon, kaya si Gu Aijin ay nagpo-post ng mga larawan na nakasuot ng kanilang mga damit at ang kanyang bahay ay umaapaw sa mga produkto. Sa gitna ng hindi mabilang na mga tagasunod sa online, si Gu Aijin ay naging pinakamalapit sa isang tao. Alam niya na ang online na user na ito ay walang iba kundi si Hanon, ang nangunguna sa grupong nambubuli sa kanya sa paaralan. Ngunit hindi nagsasalita si Gu Aijin. Tahimik niyang tiniis si Hanon, hinahayaan itong kumuha ng kanyang mga gamit at alahas. Online, naging matalik na kaibigan silang magkaibigan ni Hanon. Pinupuri ang mga bagay na inagaw ni Hanon mula sa kanya. Maingat niyang pinapanatili ang dalawang mukha na pagkakaibigan na ito. Bagamat si Gu Aijin ay hindi napapansin sa paaralan, mayroon siyang isang tunay na kaibigan na nagmamalasakit sa kanya. Ito ay si Jin Sung. Si Jin Sung at Gu Aijin ay magkatulad, laging nag-iisa sa paaralan, ngunit ang kanilang mga dahilan ay kabaliktaran. Si Jin Sung ay napakagwapo at marilag, at siya ay isang idol trainee sa isang entertainment company. Dahil sa kanyang pagiging napakahusay, kaya wala siyang kaibigan. Sa tanghalian, silang dalawa ay magkasamang umupo sa rooftop at kumain. Bagamat si Jin Sung ay isang gwapong lalaki, mayroon siyang malaking paghanga kay Gu Aijin at pinupuri pa siya na maganda, tulad ng pangunahing babae na si Kim Go Yoon sa pelikulang Goblin. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng pagdududa kay Gu Aijin sa pag-iisip ni Jin Sung. Ngunit sa kabilang banda, hindi niya maiwasang lihim na magala. Sa katapusan ng linggo, nagtungo sina Gu Aijin at Jin Sung sa isang kalye na malayo sa bahay upang kumain. Ang pag-ugali ni Jin Sung kay Gu Aijin ay parehong mainit at malapit. Ginawa nitong hindi maintindihan si Gu Aijin, ngunit dahil sa kanyang kawalan ng tiwala sa sarili, hindi siya nangahas na umasa na makasama si Jin Sung. Hinipnotismo na lang niya ang sarili na huwag mahalin si Jin Sung. Pagkatapos kumain, nagkunwari si Gu Aijin na humiwalay kay Jin Sung dahil mayroon pa siyang mahalagang misyon, ang kumuha ng panlabas na litrato para kay Jenny. Dahil dati ay panloob na larawan lang ang ipinupost ni Jenny, maraming netizen ang naghinala na si Jenny ay isang retokadong dilag na magiging pangit kapag nahaharap sa liwanag. Bagamat ito ang totoo, gusto pa ring subukan ni Gu Aijin. Sinadya niyang maghanap ng lugar kung saan hindi niya makikita ang mga kakilala. Matapos maglagay ng makeup at magsuot ng peluka sa isang coffee shop, kumuha siya ng mga larawan sa labas at sa wakas ay napatahimik niya ang mga naiinggit na basher. Ngunit habang nagmamalaki si Gu Aijin, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang hindi kilalang account na nagsabing nakita nila si Jenny sa totoong buhay na kumukuha ng litrato na malaki ang pagkakaiba sa kanyang mga selfie. Pagkatapos, nagpadala pa ito ng pinagsamang larawan ng likod ni Gu Aijin. Ang sitwasyong ito ay lubhang nakakagulat kay Gu Aijin. Ang bangungot ng pagkakabunyag ng kanyang pagkatao ay nagpatuloy hanggang kinabukasan. Patuloy na ibinunyag ng kakaibang account si Gu Aijin. Ang mas nakakatakot ay alam ng kalaban ang bawat galaw ni Gu Aijin, na parang kaklase niya na naglalakad sa tabi niya. Dahil dito ay nawala ng ulirat si Gu Aijin, at buong araw ay hawak lang niya ang kanyang telepono, natatakot sa sarili niyang anino. Sa oras ng ehersisyo, muling nag-vibrate ang telepono ni Gu Aijin. Sa pagkakataong ito, tiyak na binanggit ng kalaban ang pangalan ni Gu Aijin. Nang makita ito, nahilo at nawala ng malay si Gu Aijin. Agad siyang dinala ni Jin Sung sa infirmary at umupo sa tabi ng kama, nag-aalala at nag-aalaga sa kanya. Ang init ni Jin Sung ay nagdagdag sa takot sa puso ni Gu Aijin. Kapag nabunyag ang pagkatao niya bilang si Jenny, tiyak na kukutyain siya ni na Jin Sung at ng kanyang mga kaibigan. Ang kaisipang ito ay patuloy na bumabagabag sa isip ni Gu Aijin. Buong araw siyang nabuhay sa takot. Nang gabing umuwi siya, dahil sa takot na mabunyag, hindi na nag-post si Gu Aijin ng magagandang larawan ni Jenny gaya ng dati. Nang hindi mag-update si Jenny ng mga post sa mahabang panahon, naging kakaiba ito sa mga netizen at lumaganap ang iba't ibang uri ng chismis. Patuloy din siyang pinipilit ng mga sponsor na mag-post ng mga larawan ng promosyon ng produkto. Kung hindi ay kailangan niyang magbayad ng multa sa paglabag sa kontrata. Narito ang lahat ng panggigipit, kaya ng gabing iyon, kinailangan lang ni Gu Aijin na maging si Jenny at mag-post ng larawan ng promosyon ng produkto ng brand. Bagamat nakapagpatatag ito sa mga netizen at sa brand, lalo lang itong kinabahan si Gu Aijin. Buong araw siyang nakatitig sa kakaibang account na iyon, nag-aalala na ang pag-post niya ng larawan ay magpapagalit sa kalaban. Kinaumagahan, nagpadala ng mensahe ang kakaibang account kay Gu Aijin na sinasabi sa kanyang hintayin ito sa resting room pagkatapos ng klase. Sa wakas, dumating din ang oras pagkatapos ng klase. Kinakabahan na naglalakad si Gu Aijin sa resting room nang biglang bumukas ang pinto at lumapit sa kanya si Jin Sung. Gusto ni Jin Sung na umuwi kasama si Gu Aijin. Naghintay siya sa gate ng paaralan, ngunit hindi siya nakita, kaya't siya ay nagpunta rito. Nag-aalala si Gu Aijin na siya ang sikat na online personality. Nag-aalala si Gu Aijin na malaman ni Jin Sung ang tungkol sa kanyang online
online persona, kaya dali-dali siyang naghanap ng dahilan para paalisin ito. Ngunit sa pamamagitan ng bintana, nakita ni Gu Aijin na hindi umuwi si Jinsung, kundi umupo sa bench sa labas ng paaralan at naghintay. Biglang may nakakatakot na ideya ang pumasok sa isip ni Gu Aijin, maliban kung si Jinsung ang kakaibang account na iyon. Sinubukan ni Gu Aijin na magpadala ng mensahe sa kakaibang account na iyon. Si Jinsung, na nasa labas ng pinto, ay kinuha ang kanyang telepono upang tingnan ito at nagpadala ng reply. Ang mga kilos ng dalawa ay eksaktong nagtugma. Takot na takot si Gu Aijin at napaupo sa sahig. Naalala ni Gu Aijin ang unang pagkakataon na nakipag-ugnayan siya kay Jinsung. Noon, bagong lipat lang si Gu Aijin sa paaralan na ito. Wala siyang kaibigan. Sa tanghalian, mag-isa lang siyang umupo sa rooftop at tumingin sa kanyang telepono. Gayunpaman, bigla na lang lumitaw si Jinsung at ginulat siya, kaya't aksidente niyang nahulog ang kanyang telepono. Pinulot ito ni Jinsung. Naalala ni Gu Aijin na nakalogin siya sa account ni Jenny noon. Posible kayang alam na ni Jinsung ang kanyang pagkatao noon pa man? Habang si Gu Aijin ay natatakot sa konspirasyong ito, binuksan ng security guard ang pinto at sinabihan siyang umuwi kaagad. Pagkalabas ni Gu Aijin ng gate ng paaralan, sumunod si Jinsung. Bigla itong umupo sa tabi ng kalsada at naglagay ng isang kahon ng pagkain ng pusa sa lupa. Ang aksyon na ito ay nagpaalala kay Gu Aijin na sa homepage ng kakaibang account, mayroon ding mga larawan ng pagpapakain ng mga ligaw na pusa. Ang pagkabahala at hinala sa kanyang puso ay muling bumangon. Dali-dali si Gu Aijin ang nagpaalam kay Jinsung at tumakbo palayo. Pagdating sa bahay, umiyak si Gu Aijin sa kanyang silid. Ayaw niyang maniwala na si Jinsung, ang tanging tao sa paaralan na naging mabuti sa kanya, ay siya ring dalawang mukha na nagbabanta at nagpapatawa sa kanya sa likuran. Nag-scroll si Gu Aijin sa Instagram ni Jinsung at hindi sinasadyang ginamit ang account ni Jenny para i-like ang kanyang post. Kinabukasan, nagulat si Gu Aijin nang malaman na nag-like siya. Kasabay nito, sinundan din ni Jinsung si Jenny sa Instagram. Nang tanghalian, umakyat si Gu Aijin sa rooftop para kumain. Masiglang sinabi ni Jinsung sa kanya na nag-like ang sikat na social media personality na si Jenny sa kanyang post. Gusto ni Gu Aijin na magpalit ng paksa. Ngunit si Jinsung ay labis na nasasabik at hindi humihiwalay sa pag-uusap tungkol kay Jenny. Sa klase ng hapon, nagpadala ng mensahe ang kakaibang account kay Gu Aijin. Iniutos sa kanya na mag-lipstick na may malinaw na kulay sa susunod na araw. Walang nagawa si Aijin kundi sundin ang utos. Ngunit pagdating niya sa paaralan, nakita siya ni Hanyul at ng kanyang mga kaibigan. Dati, pumapasok si Aijin nang walang makeup, kaya ngayon na nag-lipstick siya, nagtawanan sila at kinunan siya ng litrato. Hindi sila tumigil hanggang sa dumating ang guro sa klase. Agad na tumakbo si Aijin sa banyo para burahin ang lipstick. Sa oras na iyon, may nagpadala ng mapanlait na mensahe mula sa isang kakaibang account na nagdulot ng labis na pagkadismaya kay Aijin. Pumunta siya sa rooftop at naramdaman niyang gusto niyang tumalon. Ngunit nang bumalik siya sa katinuan, natakot siya at napaupo sa sahig. Umiyak siya ng malakas. Nang araw na iyon, pagkatapos ng klase, nag-i-Instagram si Aijin. Biglang may bagong post ang kakaibang account, isang larawan ng anino niya na naghihintay ng bus sa hintuan. Sunod na pinost ng account ang bus at ang direksyon, pati na rin ang mga tanawin sa daan. Sinunod ni Aijin ang mga pahiwatig ng account at naglakad siya papunta sa isang subdivision. Sa huli, tumayo siya sa harap ng isang villa. Nang bumukas ang pinto, lumabas ang kanilang class president. Magkaharap silang dalawa at ikinuwento ng class president kung paano niya nalaman ang pagkatao ni Aijin. Sa simula, ang nakapansin sa class president ay nang mag-post si Ginny ng larawan na nakasuot ng school uniform nila. Kahit na napansin din ni Aijin ang pagkakamali at agad na binura ang larawan, sa loob lamang ng ilang minuto, mayroon pa ring mga taong nakapag-save at naikalat ito. Nag-usisa ang class president dahil walang sinuman sa paaralan na may pangalang Ginny. Upang malaman kung sino ang taong nasa likod ng magandang hitsura, inimbestigahan ng class president ang lahat ng babae sa paaralan na posibleng si Ginny. Sa huli, nakatuon siya kay Hanyul dahil maraming gamit sa Instagram ni Hanyul ang mga produkto na inisponsor kay Ginny. Ngunit sa mas malalim na investigasyon, natuklasan ng class president na ang mga gamit na ito ay galing lahat kay Aijin. Mayroon ding isang pagkakataon, bago ang exam, kinolekta ng class president ang mga cellphone ng buong klase at natuklasan niyang patuloy na lumalabas ang mga papuri sa Instagram ni Aijin. Nagkataon naman na nag-post din si Ginny ng larawan sa umagang iyon. Pero gayunpaman, hindi pa rin makapaniwala ang class president na si Aijin ay si Ginny. Ngunit pagkatapos ng ilang araw, nag-post si Ginny ng isang bagong larawan. Ang band-aid sa daliri niya ay eksaktong kapareho ng band-aid sa daliri ni Aijin. Sa wakas, nakumpirma ng class president na si Aijin ay si Ginny. Ang kanilang pagkikita sa coffee shop ay nagkataon lamang. Ngunit nag-udyok ito sa class president na lapitan si Aijin. Walang pagbabago sa ekspresyon ni Aijin habang pinakikinggan ang salaysay ng class president at tinanong niya kung ano ba talaga ang gusto nito. Ngunit kakaiba ang iniisip ng class president. Wala siyang hininging kapalit at gusto lang niyang itago ang lihim na ito at makita ang tunay na mukha ng sikat na social media star na sinusundan ng libu-libong tao. Gaya ng inaasahan, kinabukasan, umiling ang class president. Dinala ni Aijin ang kanyang mga gamit sa pag-makeup sa isang coffee shop na hindi pa bukas na nalaman niya para sa photoshoot. Ngunit nag-ingat si Aijin sa sitwasyon, natatakot na baka nagtatago ang class president sa isang sulok at lihim na nagla-livestream para ibunyag siya. Upang ipakita ang kanyang paninindigan, hinubad ng class president ang kanyang damit at sinabing wala siyang itinatago kay Aijin. Habang naghubad siya, mabilis na
kinunan ni Ajin ng litrato ang katawan ng class president para magsilbing ebidensya. Nagsimula na ang photoshoot. Nang makita ng class president ang proseso kung paano nagiging isang magandang season ang isang ugly duckling na si Ajin, salamat sa makeup at photo editing, naramdaman niyang napakahiwaga nito. Naging tuwang-tuwa siya habang pinapanood ang transformasyon. Hindi pinansin ng class president si Hanyul na pilit siyang kinakausap. Biglang naging malamig ang pakikitungo ng class president na nag-alala kay Hanyul. Sa gabi, nagpadala siya ng mensahe kay Ginny na pakiramdam niya ay hindi siya sapat na maganda, kaya nagiging mainit at malamig ang pakikitungo ng kanyang kasintahan. Sa sandaling iyon, nakaupo si Ajin sa harap ng computer. Tinitingnan ang larawang kinunan niya sa class president noong araw na iyon. Pagkatapos kunan ang larawan, napagtanto ni Ajin na wala talagang ibang intensyon ang class president. Marahil ay hindi siya katulad ng iniisip niya. Bago matulog si Ajin, bigla siyang nakatanggap ng mensahe. Si Jinsung ay kusang nagsimula ng usapan kay Ginny. Ang pagiging malapit ni Jinsung ay nagdulot ng matinding pagkabigo kay Ajin. Upang subukin ang karakter ni Jinsung, gumamit si Ajin ng boses ni Ginny at niyaya siyang gumawa ng isang kabaliwan, ang mag-shoot ng isang adult video. Matapos niyang ipadala ang mensahe, tumulo ang luha ni Ajin sa mensaheng ito. Sana ay tanggihan ni Jinsung ang alok ni Ginny. Ngunit sa halip, nagpakita si Jinsung ng labis na kooperasyon at nagpadala talaga ng video. Parang gumuho ang mundo ni Ajin, kaya mula noon, nagsimula siyang iwasan si Jinsung at sadyang lumayo sa kanya. Ngunit hindi maintindihan ni Jinsung kung bakit bigla na lang nagbago si Ajin. Nang makita niyang ayaw siyang pansinin ni Ajin sa paaralan, naghintay na lang si Jinsung sa daan pagkatapos ng klase. Tinanong niya kung anong pagkakamali ang nagawa niya. Ayaw pa ring pansinin ni Ajin si Jinsung, kaya sinabi na lang ni Jinsung na maghihintay siya sa bangko sa gilid ng kalsada hanggang sa puntahan siya ni Ajin. Ang sinabing ito ay nagdulot ng pagkalito kay Ajin sa buong gabi. Habang lumilipas ang oras at papalalim ang gabi, nagpa siya si Ajin na umalis ng bahay. Hindi niya inaasahan na nakaupo pa rin si Jinsung sa bangko at naghihintay. Ngunit hindi siya naantig sa pagtitiyaga ni Jinsung. Gising na ang diwa niya. Ang isang ugly duckling na katulad niya ay hindi maaaring makasama si Jinsung. Dahil ang kinang ng ibang tao ay magre-reflect sa kanyang kawalang halaga at kawalang silbi. Nagkataon na nakumpirma na ang araw ng debut ni Jinsung at mabilis siyang lilipat para mag-aral sa isang art school. Kaya sinamantala ni Ajin ang pagkakataong ito para sabihin ang totoo at tuluyang putulin ang kanilang pagkakaibigan. Sa gabi, malungkot na nagpadala ng mensahe si Ajin kay Hanyul, tinatanong kung ano ang gagawin kapag ang taong gusto niya ay hindi katulad ng inaasahan niya. Inaliw siya ni Hanyul, kung wala kang lakas ng loob na magtanong, mas mabuting baliwalain na lang, dahil ang umibig ay laging talunan. Ang sinabi ni Hanyul kay Ajin ay ang parehong problema na nararanasan niya. Matagal nang naging malamig ang class president sa kanya, ngunit natatakot si Hanyul na magtanong dahil baka mainis lang ang class president. Nang araw na lumipat ng paaralan si Jinsung, pumunta si Ajin sa rooftop kung saan sila kumakain. Nag-iwan si Jinsung ng isang liham at regalo para kay Ajin. Kahit na malamig ang pakikitungo ni Ajin sa kanya, isinulat pa rin ni Jinsung sa liham na si Ajin ang pinakamagandang alaala niya sa high school. Pagkatapos ng klase, bumili si Ajin ng 2 lata ng paboritong inumin ni Jinsung at umupo sa bangko para maghintay. Kunyari, nagbalik-tanaw siya sa mga pangyayari. Nasinira niya ang relasyon niya kay Jinsung dahil sa kanyang kawalan ng tiwala sa sarili. Labis siyang nalungkot, hindi pa niya nasasabi kay Jinsung na gusto niya ito. Umiyak si Ajin sa bangko ng walang humpay, ngunit nagtatago ang class president sa isang sulok at pinagmamasdan ang kanyang itsura. Nang umalis si Ajin, kinuha ng class president ang lata ng inumin na iniwan ni Ajin para kay Jinsung at mumiti habang naglalakad pa uwi. Nang makita niya si Hanyul na naghihintay sa pintuan ng bahay, sumeryoso ang kanyang mukha. Gaano man kaingat si Hanyul na subukang suyuin siya, nananatili siyang malamig. Sa gabi, nang istalk ni Hanyul ang Instagram ng class president, napansin niya na nagpalit ito ng bagong profile picture, isang larawan na hindi pa niya nakita. Nagdulot ito ng hinala sa kanya kung may bago na bang kasintahan ang class president. Kahit na maganda si Hanyul, dahil sa hirap ng buhay, ang kanyang kawalan ng tiwala sa sarili ay nakabaon na sa kanyang pagkatao. Pagkatapos siyang baliwalain ng class president, naramdaman niya na hindi siya sapat na maganda, kaya hindi niya makuha ang atensyon nito. Matapos niyang makita ang bagong profile picture, mas lalo pang binantayan ni Hanyul ang class president. Sa tanghali ng araw na iyon, sinundan niya ang class president papunta sa rooftop. Doon, nakita niya ang malapit na interaksyon sa pagitan ng class president at ni Ajin. Ang galit ay muling nagtulak kay Hanyul na asarin si Ajin. Sa pagkakataong ito, sinadya niyang itulak si Ajin para matumba ito sa lupa. Gamit ang kanyang paa, itinaas niya ang palda ni Ajin at inapak-apakan ang kanyang panloob na damit. Ang kilos na ito ay nagdulot ng matinding sakit kay Ajin. Umiyak siya at nagtago sa banyo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at gustong i-unfollow si Hanyul. Sa katunayan, nang magkakilala silang dalawa, hindi ganoon kalala ang sitwasyon. Nang lumipat si Gu Ajin sa bagong paaralan, bigla niyang nalaman na si Ang Hanyul ay anak ng may-ari ng karinderya. Ngunit pumayag si Gu Ajin na huwag itong ibunyag. Sinabi rin niya kay Yang Hanyul na ang kasalukuyang ama nito ay stepfather lamang. Dahil alam nila ang mga sikreto ng isa't isa, lalong naging malapit sina Yang Hanyul at Gu Ajin. Ngunit ikinagalit ito ng ibang mga kaibigan ni Yang Hanyul at sa huli ay pinaghiwalay sila ng mga ito. Inakala ni Yang Hanyul na sinisiraan siya ni Gu Ajin sa likod niya at ipinagkakalat na ang pamilya niya ay may-ari ng karinderya. Naghiwalay ang kanilang pagkakaibigan at humantong sa kasalukuyang relasyon nila. Sa pag-alala sa mga bagay na ito, lalong nalungkot si Gu Ajin.
Sa halip na i-unfollow si Yang Hanyul, ginawa niyang pribado ang account ni Ginny, Son Mi-jin. Bagaman itinago ni Gu Aijin ang account, kumalat pa rin sa lungsod ang alamat ni Ginny. Narinig ni Gu Aijin habang naglalakad sa kalsada ang mga mag-aaral ng high school na pinupuri si Ginny, Son Mi-jin, na mas maganda pa raw kaysa sa isang bituin. Ngunit nang tingnan ni Gu Aijin ang kanyang sariling refleksyon sa salamin ng bintana, alam niyang lahat ay kasinungalingan lamang. Nagpasya siyang burahin ang account ni Ginny, Son Mi-jin, at ayaw nang mamuhay ng dalawang buhay. Ngunit sa sandaling iyon, isang bagong maganda na estudyante ang lumipat sa klase, si Mi-jin. Ang kanyang make-up ay lahat ng imitasyon ni Ginny, Son Mi-jin. Ang buong paaralan ay tila sumabog, nagkakagulo sa pag-aakalang si Mi-jin ay si Ginny, Son Mi-jin. Nag-enjoy din si Mi-jin sa pakiramdam ng pagiging hinahabol. Sa tuwing may nagsasabing siya si Ginny, Son Mi-jin, hindi niya ito kinukumpirma o tinatanggihan na may malabong saloobin. Si Yang Hanyul lang ang naglakas loob na direktang sumalungat kay Mi-jin, sinasabing hindi siya si Ginny, Son Mi-jin. Ang paglitaw ni Mi-jin ay nagpahirap kay Gu Aijin at sa class president. Nang i-lock ni Gu Aijin ang account ni Ginny, Son Mi-jin, inanalisa ng class president na kung hahayaan ni Gu Aijin na mawala si Ginny, Son Mi-jin, sa panahong ito, iisipin ng lahat na si Mi-jin si Ginny, Son Mi-jin. Sa totoo lang, ang imahe ni Ginny, Son Mi-jin, na pinaghirapan ni Gu Aijin sa mahabang panahon ay madaling mawawala sa kanya at ang pagkawala ni Ginny, Son Mi-jin, ay isang malaking dagok din kay Yang Hanyul. Ang kaibigang masayang kausap ay bigla na lang nawala na magiging dahilan upang hindi na magtiwala si Yang Hanyul sa sinuman sa hinaharap. Habang nagsasalita pa ang class president, tumawag si Yang Hanyul. Narinig niya sa telepono na tila nakikipag-usap ang class president sa ibang may at muling sumidhi ang kanyang pagdududa. Agad siyang nagpunta sa bahay ng class president. Sakto namang umalis si Gu Aijin at walang nakitang bisita. Palihim na nagtanong si Yang Hanyul sa class president kung saan kinunan ang profile picture. Nang marinig ito, malamig na sinabi ng class president ang pangalan ng CAF kay Yang Hanyul. Dahil hindi inamin ni Yang Hanyul na si Mi-jin si Ginny, Son Mi-jin, kinamuhian siya ni Mi-jin. Sinimulan niyang akitin ang mga babaeng dati ay pinupuntirya ni Yang Hanyul upang simulan ang pagganti, kabilang si Gu Aijin. Ngunit hindi pinansin ni Gu Aijin, malinaw niyang sinabi na si Mi-jin ay isang instastar, kaya bakit niya gagawin ang ganoong bagay? Nang marinig ito, humingi ng tawad si Mi-jin. Sinasabi ni Gu Aijin na bagaman siya ay isang bituin, nahuhumaling din siya sa pagiging binubuli, kaya niya tinipon ang lahat upang labanan. Nakita ni Gu Aijin na tinuturing siya ni Mi-jin bilang tunay na Ginny, Son Mi-jin, at labis siyang hindi nasisiyahan. Kinagabihan, muli niyang binuksan ang account at nag-post ng larawan nila ng class president sa CAF online. Nagulat si Yang Hanyul na muling bukas ang account ni Ginny, Son Mi-jin, ngunit mabilis niyang napansin ang damit na nakasabit sa likod ng upuan ni Ginny, Son Mi-jin. Sa larawan ito ang parehong damit na suot ng class president sa kanyang profile picture. Dahil sa pagtuklas na ito, nagduda si Yang Hanyul. Lalo pang lumalim ang pagdududa sa puso ni Yang Hanyul. Sinimulan niyang balikan ang mga lumang litrato ni Ginny, Son Mi-jin, at natuklasan ang isang litrato ng can ng milk tea. Nakita niya na may ganitong inumin din sa mesa ng class president noong nakaraan. Kasabay nito, nakatuklas din siya ng isa pang pagkakapareho. Lahat ng kinuha niya kay Gu Aijin ay mga bagay na isinuot din ni Ginny, Son Mi-jin. Dahil dito, naghinala si Yang Hanyul tungkol sa relasyon ni Gu Aijin at Ginny, Son Mi-jin. Kinabukasan, sa tanghalian, nagpadala si Yang Hanyul ng mensahe kay Ginny, Son Mi-jin, humihiling na makita ang kinain ni Ginny, Son Mi-jin, sa tanghali. Hindi nag-isip ng malalim si Gu Aijin at agad na kinunan ng litrato ang kinakain niyang tinapay at ipinadala kay Yang Hanyul. Ngunit hindi niya inaasahan na pagkaalis ni Gu Aijin sa rooftop, biglang hinarang siya ni Yang Hanyul sa daan. Inagaw niya ang tinapay sa kamay ni Gu Aijin na eksaktong katulad ng ipinadala ni Ginny, Son Mi-jin, kanina. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin makapaniwala si Yang Hanyul na si Gu Aijin si Ginny, Son Mi-jin. Malaki ang pagkakaiba ng kanilang mga hitsura. Sa kabilang banda, napansin ni Yang Hanyul na lalong nagiging malapit ang class president at si Gu Aijin. Madalas silang nagkikita tuwing lunch break at masayang naglalaro sa rooftop. Dahil sa dalawang presyon na ito, naramdaman ni Yang Hanyul na nasa panganib ang kanyang pag-ibig at pagkakaibigan. Pagkatapos ng insidente sa tinapay, sinabi ni Gu Aijin sa class president na tila naghihinala na si Yang Hanyul na siya si Ginny, Son Mi-jin. Nang marinig ito, sinabi din ng class president na hindi pa nagtatagal. Tinanong siya ni Yang Hanyul kung kailan sila nagsimulang maging malapit ni Gu Aijin. Nagdahilan ang class president para pagtuunan ng pansin ang na-isolate na kaklase upang palampasin ang usapan. Pagkatapos magsalita, nag-usap silang dalawa kung saan nagkaroon ng butas, sa anong bahagi na nagpag-ugnay kay Yang Hanyul sa class president, kay Gu Aijin at kay Ginny, Son Mi-jin. Sinabi ni Gu Aijin at binuksan niya ang Insta ni Ginny, Son Mi-jin. Sa wakas, nakita niya ang larawan na kinunan sa CAF noong araw na iyon, mayroong isang quote ng class president. Ipinagpalagay ng class president na hiniram ni Yang Hanyul ang post sa Insta at mula doon ay natuklasan niya na ang mga bagay na nakuha niya mula kay Gu Aijin ay mga bagay na ginamit din ni Ginny, Son Mi-jin. Kaya, napagpasyahan niya na si Gu Aijin si Ginny, Son Mi-jin. Sa kabilang banda, si Yang Hanyul, upang patunayan ang relasyon ng class president at Ginny, Son Mi-jin, ay nagpunta sa CAF na iyon at tinanong ang empleyado ng tindahan kung nakapunta na ba si Ginny, Son Mi-jin, doon. Ngunit sinabi ng empleyado na wala siyang naaalala. Matapos makita ang larawan ni Ginny, Son Mi-jin, naaalala niya na marahil isang araw bago magbukas ang tindahan, pumunta si Ginny, Son Mi-jin, kasama ang class president dito. Pagkaalis sa CAF, nagpatuloy si Yang Hanyul sa dating high school ni Gu Aijin dahil sinabi sa kanya ni Ginny, Son Mi-jin,
na nag-aral siya sa high school na ito. Sa pamamagitan ng phone positioning, nakita ng class president ang kasalukuyang lokasyon ni Yang Hanyul. Sinabi niya kay Gu Aijin at agad na naunawaan ni Gu Aijin na sinusubukan ni Yang Hanyul na i-verify ang tunay na pagkakakilanlan ni Jinny, Son Mi-jin. Upang tulungan si Gu Aijin na itago ito, ginamit ng class president ang kanyang home human face simulator para tawagan ni Gu Aijin si Yang Hanyul sa video. Nakita ni Yang Hanyul si Jinny, Son Mi-jin sa video at muntik na siyang mawalan ng pagdududa. Ngunit sa kritikal na sandali tumawag ang guro. Ang simulated scene ay nagambala ng tawag na naglantad ng kalahating mukha ni Gu Aijin na hindi perpekto. Ayaw niyang mabunyag, kaya agad na ibinaba ng class president ang tawag. Nang makita na ibinaba na ang telepono, wala nang nagawa si Yang Hanyul kundi tanungin ang mga estudyante ng high school na ito kung nag-aral nga ba si Jinny, Son Mi-jin doon. Patuloy na itinanggi ng mga babae ang balitang ito. Pagkatapos, kinuha ni Yang Hanyul ang larawan ni Gu Aijin at tinanong kung nag-aral ba ang taong ito dito. Sakto namang kilala ng dalawang babae si Gu Aijin. Sunod-sunod nilang sinabi, ang pangit na pato na ito ay lumipat na ng eskwelahan. Ang mga salitang ito ay halos nagpatunay sa katotohanan na si Gu Aijin si Jinny, Son Mi-jin. Si Yang Hanyul ay labis na nasaktan at ibinaba ang tawag ng kanyang ina habang naguguluhan. Hindi niya inaasahan. Ang tawag mula sa ina na kanyang ibinaba ay ang huling tawag sa kanyang buhay. Namatay ang kanyang ina dahil sa sakit sa ospital. Ang kanyang ama na diborsyado ay hindi pinansin ang nangyari. Ang batang si Yang Hanyul ay mag-isa lamang ang nag-asikaso ng burol. Dahil sa pagkakakilala ng mga matatanda sa pamilya, pumunta rin si Gu Aijin sa burol upang bumisita. Bago umalis, sinabi ni Gu Aijin kay Yang Hanyul na hindi niya ipagkakalat ang balita ng pagkamatay ng ina ni Yang Hanyul. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mga chismis. Sa puntong ito, tinanong ni Yang Hanyul si Gu Aijin kung siya si Jinny, Son Mi-jin, ngunit hindi sumagot si Gu Aijin at nagmamadaling umalis. Pagkatapos ng burol, bumalik si Yang Hanyul sa paaralan, ngunit halatang wala na siyang sigla tulad ng dati. Madalas siyang umiti ng pagod. Sa isang klase ng physical education, Hanon, magpahinga na tayo sa silid-aralan, Guro Cho, nang hindi inaasahan, pagbalik sa silid-aralan pagkatapos ng klase, natuklasan ni Aijin na nawawala ang kwintas na regalo ni Jinso. Kinailangan lang ni Aijin na ipaalam ito sa class president. Nang ipaalam ng class president sa guro, nagtatago sa labas ng bintana ang mga alagad ni Jinny, Son Mi-jin at nakikinig. Pagkatapos ay bumalik sila sa silid-aralan at gumawa ng gulo. Sa sandaling ito, lumapit si Jinny, Son Mi-jin, sa desk ni Hanon, itinuro na ang magnanakaw ay tiyak si Hanon na laging nagnanakaw ng gamit ni Aijin. Pagkatapos nito, nagsimulang tuksuhin ng mga alagad si Hanon. Sa sandaling ito, tinaas ni Hanon ang kanyang ulo na humihingi ng tulong mula sa class president, ngunit wala siyang sinabi. Nakita ang kanyang kasintahan na binaliwala siya, malungkot na umiyak si Hanon, patuloy na tinatawag ang kanyang ina at tinukso ng buong klase. Ang tumulong kay Hanon ay si Aijin. Dinala ni Aijin si Hanon sa klinik. Pagbalik, nakita niya ang class president. Sinabi ni Aijin na kakamatay lang ng nanay ni Hanon at napakahina niya ngayon, ngunit hindi siya tinulungan ng class president. Isa siyang walang kwentang kasintahan. Pagbalik sa silid-aralan, sinimulan ni Aijin na ilantad ang kasinungalingan ni Jinny, Son Mi-jin at ng kanyang mga alagad. Sinabi niya na nang ilarawan niya at ng class president ang kwintas, hindi nila sinabing bilog ito at hindi rin nila binanggit ang eksaktong sukat. Bakit alam na alam ng mga alagad? Kinumpirma din ng class president ang sinabi ni Aijin. Sa sandaling ito, nagsimulang maghinala ang ibang mga estudyante sa klase. Siguro ang kumuha ng kwintas ay ang mga alagad. Agad na tumingin ang mga alagad kay Jinny, Son Mi-jin, umaasa na ipagtanggol niya sila ng ilang salita. Pero biglang umiyak si Jinny, Son Mi-jin at sinisi ang lahat sa kanyang mga alagad. Hindi makapaliwanag ang mga alagad kahit daan-daang beses pa silang magsalita. Sa galit, kinuha niya ang fire extinguisher at nagwala sa klase. Mula noon, iniwan siya ni Jinny, Son Mi-jin, na wala ang kanyang posisyon bilang alagad. Pagkatapos ng klase, hinintay ni Aijin si Hanon sa silid-aralan. Nang umalis si Hanon, naglakas loob si Aijin na umamin sa kanya na siya si Jenny. Nang marinig ito, lumingon si Hanon at mahigpit na hinawakan ang kwelyo ni Aijin. Tinatanong siya kung bakit paikot-ikot siya. Sa sandaling ito, tinanong siya ni Aijin kung simula pa lang ay sa ganoong anyo na siya nagpakilala kay Hanon bilang si Jenny, makikipagkaibigan pa rin ba sa kanya si Hanon? Biglang nag-alinlangan si Hanon pagkatapos ay umalis sa silid-aralan. Hindi lumingon si Hanon at gamit ang kanyang likod ay sinabi kay Aijin na hindi niya gustong tanggapin ang isang pangit na Jenny. Nang gabing iyon, ang magkapatid na dating malapit ay nakaupo sa bahay at umiiyak ng walang tunog. Kinabukasan, nag-date si Hanon at ang class president sa isang cave. Hiniling ni Hanon na makipaghiwalay sa kanya. Hindi rin naman siya pinigilan ng class president. Pagkatapos ng sunod-sunod na pagbabago sa relasyon, si Aijin, Hanon at ang class president ay nasa iisang klase at naging awkward ang kanilang relasyon. Sa isang banda, ang sikretong kasintahan ay nakipaghiwalay. Sa kabilang banda, ang dating magkaibigan ay nagkaroon na ngayon ng total separation. Si Jinny, Son Mi-jin, lang ang patuloy na gumaganap bilang peking Jenny sa klase at ang kanyang reputasyon ay patuloy na lumalaki. Isang araw, nang muli siyang gumawa ng gulo kay Hanon, pinagalitan ni Aijin si Jinny, Son Mi-jin para kay Hanon.
Agad siyang nag-post ng larawan sa Insta, nilagyan ng tag na peking anti-counterfeiting. Ang aksyon na ito ay nagpagulo sa lahat ng kanyang kaklase dahil nang mag-post si Jenny. Nasa klase din si Jenny, Son Mi-jin. Mabilis din siyang nag-react at dali-dali niyang sinabi na pinapagamit niya ang kanyang ina sa bahay. Nang makita ni Aijin ang pagkapahiya ni Jenny, Son Mi-jin, lihim siyang umiti ng may kasiyahan. Isang araw, umuwi si Aijin mula sa klase. Hinila siya ng kanyang ina para kausapin. Dahil laging tinatawag ni Aijin ang isang hindi umiiral na nakatatandang kapatid na babae. Nang marinig niya ang sinabi ng kanyang ina, biglang nagulo ang emosyon ni Aijin. Umiyak siya at nagtago sa isang sulok ng silid. Lumabas na noong bata pa si Aijin, naging kaibigan niya ang isang magandang batang babae na minahal ng lahat. Ngunit isang beses, nakita ni Aijin ang mga lalaki na nakapaligid sa batang babae. Si Aijin, dahil sa pagiging self-conscious, ay tumakbo palayo. Hinabol siya ng batang babae at nang tumawid sila sa kalsada, nagkaroon ng aksidente. Sa huli, hindi siya nakaligtas. Ang pangyayaring ito ay laging bumabagabag kay Aijin at ito rin ang pinagmulan ng lahat ng kanyang masasamang panaginip na hindi niya makalimutan. Nang araw na iyon, pagkatapos ng klase sa SE, natuklasan ni Aijin na nawawala ang kanyang telepono. Pagkaraan ng ilang sandali, kinuha ng buong klase ang kanilang mga telepono at nagsigawan sa tuwa. Lumabas na nag-post na naman ng bagong larawan si Jenny, at ang nasa larawan ay si Jenny, Son Mi-jin. Lubos na naniwala ang lahat na si Jenny, Son Mi-jin, si Jenny, nang walang pag-aalinlangan. Siya ang nagnakaw ng telepono ni Aijin. Nang makita ito, direktang lumapit si Aijin kay Jenny, Son Mi-jin, at gustong kausapin siya ng pribado. Agad na naunawaan ni Jenny, Son Mi-jin, at inaya si Aijin sa rooftop. Ngunit sa kanilang pag-uusap, kahit anong sabihin ni Jenny, Son Mi-jin, paulit-ulit lang na hinihingi ni Aijin na ibalik ang kanyang telepono. Nawala ng pasensya si Jenny, Son Mi-jin, at masamang nagbabala sa kanya na kahit pareho silang nagsisinungaling, kapag nabunyag, ang pinakamalungkot ay tiyak si Aijin. Bilang isang pangit na bibe na nagbago bilang magandang Jenny, hindi ibinalik ni Jenny, Son Mi-jin, ang telepono kay Aijin. Sa halip, walang habas siyang nag-post ng sarili niyang larawan sa account ni Jenny. Nang makita ito, umuwi si Aijin, ginamit ang computer upang burahin ang lahat ng post ni Jenny, Son Mi-jin, at binago ang password ng Insta. Habang si Jenny, Son Mi-jin, ay nalulunod sa ipinagmamalaking karangalan. Agad niyang natuklasan na hindi siya makapag-login sa account ni Jenny. Nang makita ni Aijin na hindi siya sumusunod sa kanyang kagustuhan, galit na galit si Jenny, Son Mi-jin, at nagsimulang mag-isip ng paraan para makayanan siya. Pagkatapos bilhin ni Aijin ang bagong telepono, nakatanggap siya ng mensahe mula sa class president na pinapunta siya sa kanyang bahay. Hindi masaya ang pamilya ng class president. Itinuturing siyang mataas na kumikitang investment ng kanyang ama at laging umaasa ng kapalit mula sa kanya. Napakalamig ng kanilang relasyon bilang mag-ama. Ilang taon na ang nakalipas, nagkaroon ng problema ang kanyang ama dahil sa utang na may mataas na interes. Sa labas, ang class president ay mukhang isang kaawa-awang taong nawala ng tahanan. Ngunit sa totoo lang, masaya siya sa nangyari sa kanyang ama. Ngunit hindi niya magawang ipakita ito sa labas dahil takot siyang isipin ng mga tao na isa siyang kakaiba. Kaya nagpasya siyang itago ang kanyang tunay na pagkatao at hindi madaling magkaroon ng damdamin para sa mga tao sa paligid niya. Pagkatapos ng insidente sa bahay, regular na bumibisita ang class president sa psychiatrist. Sa huling pagbisita, tinanong ng doktor ang kanyang emosyonal na kalagayan. Nang marinig ito, biglang sumagi sa isip ng class president ang bawat eksena na kasama si Hanon. Ang class president, na dati walang interes sa pag-ibig, ay biglang lumuha at hindi niya alam kung bakit. Siguro, pumasok na talaga siya sa kanyang puso. Nang dumating si Aijin sa bahay ng class president, sinabi sa kanya ng class president na naimbestigahan niya ang nakaraan ni Jenny, Son Mi-jin. Mas delikado siya kaysa sa iniisip nilang dalawa. Nakipag-ugnayan ang class president sa babae. Ang class president ay nakipag-ugnayan sa babae na napilitang huminto sa pag-aaral dahil kay Jenny, Son Mi-jin noon. Mula sa kanya, nalaman niya na si Jenny, Son Mi-jin, ay isang taong may antisocial personality disorder. Upang makamit ang kanyang layunin, gagawin niya ang lahat. Ngayon, gusto ni Jenny, Son Mi-jin, na suluhin ang pagkakakilanlan ni Jenny. Kaya, hahawakan niya ng mahigpit ang mga kahinaan ni Aijin at pipilitin si Aijin na tuluyang sumuko at pagkatapos ay aangkinin niya ito. Nagsimula na ang paghihiganti ni Jenny, Son Mi-jin. Sinadya niyang lapitan si Hanon. Nag-usap sila tungkol sa makeup at skincare tulad ng matatalik na magkaibigan. Nang makita ni Aijin na naging matalik na magkaibigan sina Hanon at ang peking Jenny, hindi niya alam kung ano ang iisipin. Isang araw, muli niyang nilapitan si Jenny, Son Mi-jin, para makipagnegosasyon at hinihingi na ibalik ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, diretsong inilabas ni Jenny, Son Mi-jin, ang telepono. Ngunit hindi niya ito ibinigay kay Aijin. Mayroon siyang bagong taktika, ang video na ipinadala ni Jinsung kay Aijin. Nang marinig niya si Jenny, Son Mi-jin, na ginagamit ang pinakamamahal niyang si Jinsung para takutin siya, si Aijin ay laging sumusunod. Sa huli, hindi na siya nakatiis. Dinakma niya si Jenny, Son Mi-jin, ngunit ang reaksyon na ito ang gusto ni Jenny, Son Mi-jin, na makita. Patunay ito na si Jinsung ay talagang nakapagpapagalaw kay Aijin. Bago umalis, muling binalaan siya ni Jenny, Son Mi-jin, na ibigay ang password bago ang seremonya ng paaralan at huwag sirain ang kinabukasan ni Jinsung. Pagkatapos lumipat ng paaralan ni Jinsung, naglakas loob si Aijin na sulatan siya at inilakip pa ang kanyang hindi na-edit na larawan ng malaking ulo. Sa liham, inamin ni Aijin na dahil sa kanyang pagiging self-conscious, hindi naglakas loob na harapin ang pagmamahal kay Jinsung, kaya't ginamit lamang ang masasakit na salita at pinilit ang sarili
sarili na maging matigas kay Jinsung. Ang litratong iyon ang pinakatotoong si Gu Aijin. Sana maalala siya ni Jinsung. Matapos matanggap ni Jinsung ang sulat, palagi niya itong dala. Isang gabi, pinag-uusapan ng klase kung anong aktibidad ang gagawin para sa pagdiriwang ng anibersaryo ng paaralan. Iminungkahi ng class president na hayaan si Jenny ang manguna at pilitin siyang mag-live stream mismo sa kaganapan sa araw na iyon. Bagaman hindi pa nakukuha ni Jenny, Son Mi-jin, ang password ng account ni Jenny, pumayag pa rin siya. Kaya, bumalik ang presyon kay Gu Aijin sa mga nakaraang araw. Araw-araw, nakaramdam si Gu Aijin ng pagkabalisa sa pagitan ng pagkaantok. Nakikita niya ang mga dumadaan bilang mga masasamang Jenny o mga netizen na nanunukso sa kanya. Sa pintuan ng silid-aralan, sunod-sunod na poster ni Jenny, Son Mi-jin, ang nakadikit sa dingding na nagdulot kay Gu Aijin ng walang tigil na pagsusuka dahil sa stress. Gusto niyang humingi ng tulong sa class president, ngunit hindi niya maipadala ang mensahe. Bago nito, nakita ng class president na labis ang takot ni Gu Aijin kay Jenny, Son Mi-jin, kaya nahulaan niyang may itinatago ito. Wala nang ibang pagpipilian, sinabi ni Gu Aijin na mayroon siyang video sa kanyang telepono na ipinadala ni Jinsung kay Jenny, Son Mi-jin. Ayaw ni Gu Aijin na madamay si Jinsung ni Jenny, Son Mi-jin, kaya't palagi niyang pinag-iisipan kung ibibigay ba niya ang password kay Jenny, Son Mi-jin, o hindi, ngunit pinayuhan siya ng class president. Pilit man makuha ni Jenny ang password, hindi siya titigil. Hindi umimik si Gu Aijin, hindi rin niya alam kung ano ang gagawin. Dumating ang araw ng pagdiriwang. Magkahawak kamay na pumasok si Jenny, Son Mi-jin, at Yang Hanyul sa bulwagan. Samantala, habang nakikipag-ugnayan si Jenny, Son Mi-jin, sa clone, tahimik na kinuha ng class president ang telepono ni Gu Aijin sa bulsa niya. Ngunit mabilis itong napansin ni Jenny, Son Mi-jin. Agad niyang naisip si Yang Hanyul sa tabi niya, na inakala niyang nagtaksil sa kanya. Nang maging marahas si Jenny, Son Mi-jin, kay Yang Hanyul, mabilis na dumating ang class president. Matapos basagin ang telepono ni Gu Aijin, hinila niya si Yang Hanyul paalis. Nang makita na malapit na ang live stream ni Jenny, Son Mi-jin, nagsimulang magpanik si Jenny, Son Mi-jin. Hinila niya si Gu Aijin sa isang liblib na lugar at buong pagmamalaking sinabi na kahit nasira na ng class president ang telepono, mayroon na siyang kopya ng video ni Jinsung. Ngunit nang marinig ito ni Gu Aijin, sinabi niya na pananagutan niya ang kanyang mga pagkakamali. Matapos sabihin ito, bumalik si Gu Aijin sa bulwagan ng seremonya. Biglang may narinig na bulungan sa labas ng pinto. Si Jinsung pala ang dumating. Naglakad siya sa gitna ng mga tao at humarap kay Gu Aijin. Hinila ni Gu Aijin si Jinsung sa isang maliit na silid, tinanggal ang kwintas sa kanyang liig at ibinalik kay Jinsung. Sinabi ni Gu Aijin ang totoo. Hindi siya isang taong mailakas ng loob na ipakita ang kanyang tunay na mukha sa iba. Hindi siya karapat-dapat sa tiwala at pagmamahal ni Jinsung. Pagkatapos sabihin iyon, umalis si Gu Aijin sa silid. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagdating niya sa bulwagan, lumabas sa screen ang history ng chat ni na Jinsung at Jenny, Son Mi-jin. Samantala, tinitingnan ni Jenny, Son Mi-jin, si Gu Aijin na may ngiti ng nagwagi. Dali-daling sumugod si Gu Aijin sa entablado, gustong ihayag sa mikropono ang katotohanan na siya si Jenny. Ngunit sa sandaling iyon, wala nang nakikinig sa kanya. Natigilan si Jinsung ngunit mabilis siyang lumapit kay Jenny, Son Mi-jin, at binuksan ang video. Dahil hindi binuksan ni Gu Aijin ang video, nang mahulog ang telepono sa kamay ni Jenny, Son Mi-jin, nag-expire na ang oras para sa panonood. Ginawa ni Jenny, Son Mi-jin, ang video na ito sa pamamagitan ng paghahanap ng taong magre-recover ng data, at kahit siya mismo ay hindi pa ito napapanood. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang buksan niya ang telepono, nagpakita lamang ito ng eksena kung saan sumasayaw si Jinsung. Ang pagbabagong ito ay nagpatigil kay Jenny, Son Mi-jin. Maraming mga kaklase ang lumapit at nagtanong kung bakit hindi pa nagsisimula si Jenny, Son Mi-jin, ng live stream. Sa sandaling ito, nag-post muli si Jenny, na lalong nagpapatunay na hindi si Jenny, Son Mi-jin, si Jenny. Nang makita ang kanyang kasinungalingan na nabunyag, biglang nagwala si Jenny, Son Mi-jin, at itinuro si Gu Aijin. Malakas na sinasabi na siya ang tunay na Jenny. Alam niya na ang tanging paraan para mailipat ang atensyon ay ang pag-amin ni Gu Aijin na siya si Jenny. Ngunit hindi umimik si Gu Aijin. Sa sandaling ito, ang binata na tinapon ni Jenny, Son Mi-jin, ay lumapit na may hawak na baso ng mainit na tubig at ibinuhos ito sa mukha ni Jenny, Son Mi-jin. Sa wakas, natapos ang kaguluhang ito. Pagkatapos ng seremonya, umupo si Jinsung sa tabi ni Gu Aijin. Isinuot muli ang kwintas sa liig nito at sinabi kay Gu Aijin na siya ang kanyang unang pag-ibig. Pagkatapos sabihin ito, hinalikan niya ang labi nito. Ang class president naman ay nakipagkita kay Yang Hanyul. Inamin ang kanyang dating sakit at ang kanyang damdamin para kay Yang Hanyul. Nang marinig ang tapat na pagtatapat ng class president, nagpa siya si Yang Hanyul na makipagbati sa kanya. Sa kabilang banda, kinailangan isugod ang ina ni Gu Aijin sa ospital. Lumabas na matapos mamatay ang kanyang kapatid na babae. Labis na nalungkot ang ina, kaya nakalimutan niya ang pagkakaroon ng kanyang kapatid. Ngunit pagkatapos ng paggamot, naalala niya ang kanyang kapatid. Mahigpit niyang niyakap si Gu Aijin at hiniling na huwag nitong pahirapan ang sarili at lumabas sa anino ng kanyang kapatid. Pagkatapos ng kaguluhan, unang beses na pumunta si Yang Hanyul sa bahay ni Gu Aijin.
Nakatayo sa loob ng silid, nagkwentuhan at nagyakapan ang dalawa habang umiiyak at sa wakas ay nalutas ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Nagpasya si Gu Aijin na tanggalin ang maskara ni Jinny. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na mag-post ng video ng kanyang pagtatanggal ng makeup. Pinalitan ang ihi ni Jinny ng kanyang sariling pangalan at binura ang lahat ng dating larawan. Tulad ng kanyang inaasahan, matapos matuklasan ng lahat ang tunay na mukha ni Jinny, patuloy na bumaba ang bilang ng mga tagahanga ng account. Ngunit hindi nakaramdam ng pagkalugi si Gu Aijin. Kung ihahambing sa dati, kung saan kailangan niyang magtago sa ilalim ng magandang diskise, mayroon na ngayong lakas ng loob si Gu Aijin na gamitin ang kanyang tunay na mukha at maglakad sa ilalim ng sikat ng araw. Matapos sabihin ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, lalo lang dumami ang mga malisyosong komento sa online, ngunit hindi siya umiwas. Hindi na matigas ang ulo si Gu Aijin tungkol sa kanyang hitsura ngayon dahil ang pinakamasayang buhay ay ang pagtanggap sa sariling mga imperpeksyon. Nagtatapos ang pelikula, maligayang pagdating sa pag-like at pag-iwan ng mensahe. I-follow ang channel at bumiti buong araw. Paalam!